Ito ang kwento ng isang doktora na tumulong sa pagsilang ng isang sanggol. Patay na raw ang sanggol nang mailabas ang nanay na hirap sa pagle-labor. Pero sa pagsisikap ng doktora na i-revive ang bata, na sinamahan daw niya ng dasal sa bagong hirang na santong si Saint Teresa of Calcutta, ang baby nabuhay daw. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi na humihinga ang sanggol na ito ng isilang pero hindi siya agad sinukuan ng doktor ng ospital. Sinipr ang bata para ma-revive. Lumipas ang mga minuto at ang bata Hihinga na ikaw. humihinga na. Mother Teresa, ang galing nyo talaga. Ang galing nyo. Mabubuhay ito, mabubuhay. At maya-maya pa, iminulat ang kanyang mga mata. Yay, gising na oh. Para kay Doktora Lala Sanchez na nagpaanak sa sanggol, isang milagrong may tuturing ang nangyari. Kwento niya, 48 hours na siya nasa ospital, kulang sa tulog at nalipasan na ng gutom ng isang nurse ang tumawag sa kanya para paanakin ng isang ginang. Bukod sa lagpas na raw sa kabuuanan ng ginang, nakadumi na raw ang bata sa loob ng sinapupunan. Suhi pa raw ang posisyon ng paglabas ng sanggol at sa tagal at hirap daw ng pagle-labor, ang baby patay na raw nang ilabas. Sa kabila raw nito, pilit niyang ni-revive ang bata habang nagdarasal daw kay Mother Teresa na mabuhay ang sanggol. At eto na nga ang sunod na nangyari. Ang baby, pinangalanang Baby Maria Teresa. Nangyari raw ito bago pa man maiproklamang santa si Mother Teresa. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. May mensahe po si Gray Fernandez para sa amang si Mark Anthony Fernandez na inaresto sa Pampanga matapos mahulihan ng 1 kilo ng marijuana. Sa tweet kanina ng teen actor, sinabi niyang anuman ang sabihin ng ibang tao, mananatili siyang proud na maging anak ng itinuturing niyang best dad. Isang lumang litrato naman kasama ang half-brothers ni Mark Anthony kay Rudy Fernandez na sina Rap at Renz ang ipinost ni Rap sa kanyang Twitter account. Sa ngayon, nananatili si Mark Anthony sa Angeles City PNP Station 6 dahil sa kinakaharap ng mga reklamo. Nasunog ang bahagi ng ika-19 na palapag ng isang kondominium sa Baclaran sa Parañaque. Wala naman nasaktan sa sunog pero pahirapan ang naging pagapula dahil sa taas ng gusali. Nakatutok si Isay Reyes. Nagsimulang lumabas ang maitim na usok mula sa 19th floor ng gusaling ito sa Rojas Boulevard Corner Airport Road sa Baclaran mag-aalas 6 ng umaga kanina. Habang mahimbing na natutulog ang mga residente, dali-dali naman silang pinalabas, lalo na yung mga nasa mataas na units. Siyempre panic na. Ayun, tapos kinuha ko yung dog, tapos kasi may matanda akong kasama. Pagdating ko sa banyo ko, amoy usok na. Tapos sabi ko, naku, parang ang lapit na. Dahil sa taas ng building, ang mga bumbero kinailangan pang gumamit ng hydraulic ladder para makapagbuga ng tubig mula sa labas. 1993 pa na itayo ang Chateau de Bay. Sumasailalim naman daw ito sa regular na inspeksyon pero posibleng may kakulangan daw sa fire safety. Pinadala nila ng notice ito na mayroong mga violation pagdating sa fire safety. At hintay lang natin yung official report. Tingin ko gumana eh. Medyo yun lang yung pag-akit ng tubig, medyo yun lang natagalan doon sa aming fire hydrant. Hindi na gumagana ng safety measure dito, eh baka mas maraming units ang nasunog. But because efficient naman, effective naman. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog, 8:02 ng umaga, na ideklara ng fire out. Walang naiulat na nasaktan bagamat may ilang dinala sa ospital dahil nahirapan huminga. Nasa 200,000 piso ang halaga ng pinsala. Patuloy na inaalam ang pinagmulan ng apoy. Panawagan ng BFP sa mga residente. Bago matulog, kailangan bunutin na natin yung mga electrical na appliances. Kung aalis, checkin mabuti na wala talagang naiwan nakasaksak. Isay Reyes, nakatutok, 24 oras.